yung mga past, cases na kinasangkutan nyo na most of them ay dismiss na. If you talk about credibility, alam niyo po ba, which is na-post ko to kanina sa aking Facebook page, na si Jinggoy Estrada ay convicted sa bribery. Jinggoy Estrada, acquitted of plunder, but convicted of bribery. So parang sinasabi doon ni Mr. Estrada na dapat wag kayo paniwalaan ng taong bayan kasi kayo ay may nasasangkot na kaso. So para nga sa akin, sir, kung yun ang kanyang premise or narrative, hindi ba dapat hindi rin natin siya pagkatiwalaan bilang isang senador kung siya ay convicted? Katulad kung may kaso o may mga kaso ay hindi dapat pagkatiwalaan, mas dapat nga nating hindi pagkatiwalaan yung mga tao na napatunayan ng nagkasala sa batas. Ito yung mayroong mga may mga conviction na sa mga hukuman. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Halos lusawin yung buo kong pagkatao at pinalalabas na ang taong nahaharap sa isang kaso o mga kaso ay wala ng karapatang mabuhay o wala ng karapatan pang magsalita kahit na siya ay mayroong personal knowledge sa isang naganap na pangyayari. Yes, sir. Kasi sa unang salvo po ng Senate hearing, kung saan nagsalta si Senator Jinggoy Estrada, actually, naboldyak ko na siya. Pero, sabi ko nga, dapat talagang maging patas eh. Ang nakita kasi ng taong bayan ay yung hindi patas na katanungan at yung the way kayo tratuhin. Yun ang nakaramdaman ko na parang sinisindak kayo, tinatasan kayo ng boses, hindi pa man lang bumubuka ang inyong bibig, talagang parang gusto na kayong lamunin ng buo. Okay, doon sa katanungan, okay, ni Senator Jinggoy Estrada, doon tinitira niya yung kredibilidad ninyo. 'Di ba? Yung mga past, cases na kinasangkutan nyo na most of them ay dismiss na. If you talk about credibility, alam niyo po ba, which is na-post ko to kanina sa aking Facebook page, na si Jinggoy Estrada ay convicted sa bribery? Ay, hindi po. Ay, totoo po ba na convicted siya sa kasong bribery? Yes. Ito po, babasahin lang natin ng sa inyo, mabilisan. Alright? Okay. Alright, ito. Actually, nasa balita po ito eh. Ito, pna.gov.ph. Alright? Basahin ko sa inyo ha. This was, kailan to? Dated January 19, 2024. Jinggoy Estrada, acquitted of plunder, but convicted of bribery. So that was January, alright? Ang sabi dito, the Manila Sandigan Bayan, on Friday, acquitted Senator Jinggoy Estrada and businesswoman Janet Lim Napoles of plunder charges in connection with the so-called pork barrel scam on account of reasonable doubt. But, it's so long na article, pero convicted siya sa bribery. So, kaya ko to sinasabi, because we're talking about credibility. So, dun sa hearing, para bagang ang dating sa aming mga mamamayan na wala na kayong karapatan na magsabi ng inyong na-experiensya o ang inyong na-witness nung kayo ay PIDEA agent pa nung 2012. Okay? Nung March 11, 2012 na kung saan pinirmahan mo yung pre-op at authority to op na yon, parang sinasabi doon ni Mr. Estrada na dapat wag kayo paniwalaan ng taong bayan kasi kayo ay may nasasangkot na kaso. So para nga sa akin, sir, kung yun ang kanyang premise or narrative, hindi ba dapat hindi rin natin siya pagkatiwalaan bilang isang senador kung siya ay convicted sa bribery? Kung susundin po natin yung kanyang mga sinasabi na ang katulad kung may kaso o may mga kaso ay hindi dapat pagkatiwalaan, mas dapat nga nating hindi pagkatiwalaan yung mga tao na
napatunayan ng nagkasala sa batas. Ito yung mayroong mga may mga conviction na sa mga hukuman. Ako ay wala pa namang nangyayaring conviction sa akin. At doon sa mga kaso na ibinato sa akin ng PIDEA, ganon din sa mga harassment case na ipinail ng mga opposition dito sa aming village. Sa katunayan, nalulungkot po ako dahil ang inaasahan ko na yung mga makakaharap kong mga senador ay magiging maayos, respetado, objective. At magiging objective sa kanilang sa mga kanilang pagtatanong upang dumating dun sa punto na makapaggawa sila ng nararapat na batas patungkol dito sa sa subject ng hearing na PIDEA leaks. Yes. Doon po kasi talagang ito, hindi ko lang to sentimiento. It's the same thing sentiments na naramdaman namin nung first hearing na imbis na tanungin ka tungkol sa subject na si Marcos Jr. ay dapat aarestuhin o i-raid noong March 11 of 2012 doon sa 46C, doon sa Rockwell na yon. Pero ang naging line of questioning ni Senator Jinggoy Estrada na I hope makabawi siya sa second hearing will still give him a chance. Okay? Ako, I was trying to understand him. Okay? Na sana talagang, katulad kay Senator Bato na pinilit nating intindihin, sana sa second hearing ay magpakitang gilas muli si Senator Jinggoy Estrada because of this clamor ng taong bayan na yung line of questioning niya is attacking your personality. So, ang question, sir, ano yung that time na ini-interview at ina-atake itong mga luma mga kaso na kinasasangkutan na karamihan sa mga yun na-acquit ka naman at walang conviction. Ano yung moment na yun? Dalhin mo kami doon sa moment na yun. Ano yung pakaramdam mo na isang taong lingkod bayan na gusto lamang na magkaroon ng maayos na batas dyan sa PIDEA na hindi nga dapat naglilik na mga dokumento at maayos ang kanilang pamumuno. So ano yung pakaramdam mo? Alam nyo, yung parang sabi ko nga, mukhang nagkamali ako ng mga ng institusyon na nilapitan para magkaroon ng pagbabago doon sa mga batas na ipinatutupad patungkol doon sa mga document security at saka doon sa mga ganyan mga classified classified documents o classified information. Sa paniniwala ko, kaya ako sumulat sa Senado ay dahil magkakaroon ng tamang kasagutan. At bilang mga framers ng ng ating mga batas o bumabalangkas ng batas, ang inaasahan ko ay magkakaroon ng matamang pakinig at aalamin talaga kung ano yung mga punot dulo o paano nangyari ito, Ngayon, ang kinagulat ko ay yung ginawang pag-atake sa aking personal na pagkatao. At nasagot ko naman na ito na-comply ko na doon sa PIDEA Recruitment Committee at sa katunayan, nabigyan na ako ng order, nabigyan na ako ng appointment para makapasok. Nagtataka nga ako, lipas na wala na rin ako sa PIDEA. Kumbaga sa irrelevant na itong mga issue na pilit nilang ibinabangon. Particular si Senator Jinggoy Estrada. Pilit niyang talagang ginagawang basihan yung aking mga pagkakaroon ng kaso o yung mga naging mga pagkakamali noon na naayos naman, na nagkaroon naman ng mga solusyon. Sa katunayan, yung sabi ko nga, natanggap ako ng PIDEA dahil nga wala akong mga pending cases, lalo na doon sa dahil magre-reflect naman doon sa service record. So nagtataka talaga ako sa kanya, ano ang motibo? Ano ang dahilan?
Bakit ganun niya ako itrato samantalang mas maganda siguro kung ang itatanong niya sa akin ay yung tungkol doon sa pagbabalangkas ng batas para magkaroon ng nararapat na batas patungkol dito sa subject ng Senate hearing. Yun po. So, you know what, alam ko kasi nakikinig sa atin ng mga senador. Kahit nga yung si Bitong, inamin niya, di ba, na siya ay nakikinig. Ako, Senator Jinggoy Estrada, kung yung bunganga ko parang Armalite lang, na talagang dismayado ako sa'yo, dahil nga yun din ang testamento o testimonya o sentimiento ng taong bayan, hindi ka namin kaaway. Okay? Hindi ka kaaway ni Mr. Morales, hindi kita kaaway. We are here para ilabas yung aming hinaing. So sana, as a senator, patunayan mo sa amin sa next hearing na nasa tamang landas ka. Pero, Mr. Morales, gusto kong tanungin na paulit-ulit na sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na, kung sino-sino yung mga dinadamay mong pangalan dito Parang dinamay mo lang kung sino-sino. So parang, ang dating sa taong bayan, nag-conduct ng Senate hearing because of gawa-gawa lang na pangalan mo na parang ang dating sa amin, si Morales ay one day, nung April tours, kailan ba? Nung April 30, before April 30, gumawa-gawa ng eksena para lang siya maimbita dyan sa Senate at nilagay ang pangalan ni Maricel Soriano at pangalan ni Bongbong Marcos. Hindi masyado nabigyan ng pansin yun sa Senate Gusto ko po mag-comment kayo dito sa atin. Kasi talagang nakatutok sa atin. Ano yung gusto nyo sanang sabihin doon? Unang-una, yung sinasabi niya na gawa-gawa lang at ako lang yung nagpakalat yan. Ako yung, unang-una, wala akong mapapala dyan. Wala akong mapapala kundi kamatayan at kapahamakan. Nananahimik po ako. Itong itong mga classified documents at classified information, noon pa pong 2012 nangyari yan. Nag-umpisa po yan noong aking makunan ng statement, ma-interview, yung confidential informant. Sa akin, ginawa ko lamang po yung trabaho ko. Yun lamang po, doon lang po ako. Wala po akong masama na anuman dyan dahil yung mga dokumento niya nasa opisina. Kung ako man may masamang motibo, bakit hindi noong 2016 nung tumakbo si si politician Bongbong Marcos bilang Vice President? At bakit hindi ko ginawa din yan kung talagang ako gumagawa lang para pag itong mga tao na to noong 2022 presidential election. That's true. Wala po sa akin yan Ito, nagkataon lamang na ako yung nag-imbestiga niyan ng pangyayari na yan. Hindi naman po ako ang nagbibintang, hindi po ako. Yung confidential informant po na na-interview ko kasi meron siyang mga dalang mga litrato at pinakita pa nga din sa akin yung pinagkunan niya ng litrato doon sa kanyang cellphone. Ngayon, ang tanong ko, bakit ako yung piniperder dyan sa Senate investigation? Particular na kay Senator Jinggoy Estrada. Nagtataka ako, bakit yung personal na pagkatao ko ang kanyang kakalkalin, ang kanyang gigibain? Dahil ba ang nasasangkot si Pangulong Marcos? O dahil ba ang nasasangkot si Maricel Soriano na kanyang kapwa-artista? Nakita naman natin na itong si Binibining Maricel Soriano na isang artista ay kinumpirma niya yung address na nakalagay doon sa isa sa mga classified documents. Yes. At inamin niya na siya ang may-ari ng particular na unit doon sa Rockwell na 46C. At ito nga, ayon sa kanya, di umano, ito raw ay naibenta na niya noong 2012. Pero hindi naman niya sinabi kung anong petsa niya naibenta. Kung sa akin, masyado akong ginikibit ni Senator Estrada,
bakit hindi niya natanong si Maricel Soriano yung Yun particular na petsa nung ito ay maibenta? Sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay yung panahon na dapat sana ay naging subject siya ng surveillance, yung casing and surveillance na isang parte ng anti-illegal drugs operation ng PIDEA. Ngayon tinanong niya ako, alam mo ba kung sino ang may-ari? Hindi ko alam. Kasi yung authority to operate, yung pre-ops na yun, ang purpose doon ay mag-validate ng information. Iba-validate namin talaga. Ngayon, nagkataon, kung ano yung dineklara na confidential informant, katulad ng address, nung particular na condominium unit sa Rockwell, nagtugma naman. Ako hindi ko alam yun eh.